Good day, sir. I am Jubilin B. Ignacio from BSIT 2A. For this video, ipapakita ko po yung ginawa kong laboratory activity 3, which is about PHP, MySQL database connection and simple website development. Dito po sa activity na ito, gumawa ako ng database using MySQL. Nag-connect ako ng PHP sa database and then ipapakita ko po yung records sa isang simple website. First, ito po yung XAMPP control panel. As you can see, nakarunning po yung Apache and MySQL. Kailangan po silang nakarunning kasi yung Apache yung ginagamit para ma-run yung PHP website ko. While yung MySQL naman po yung ginagamit para sa database. So, before ko i-open or i-test yung website, sinisigurado ko munang running po silang dalawa. Next, punta po tayo sa File Explorer. Since PHP yung ginamit natin, kailangan yung project folder natin nasa loob ng XAMPP. So, punta muna tayo sa This PC, Local Disk, tapos makikita po natin dito yung XAMPP. Sa loob po ng XAMPP, meron po tayong htdocs. Pagkatapos po yun, ito po yung folder na ginawa kong nakapaloob inside the PHP MySQL activity /Ignacio. Ito po yung nilagay kong nirename ko po. Pag enter mo po siya, andito po yung nakapaloob na tatlo, yung db.php, index.php, and style.css. Next, dito po tayo sa PHP admin, kung saan ginawa at minanage ko yung database ko. Makikita po natin dito yung database na ang pangalan ay student.db. Tapos po, pag click mo po yung students, inside of this database, meron po akong table na tinatawag na students. Ito po siya. Sa table po na ito, meron tayong ID, student ID, first name, last name, course, and year level. Yung ID po, primary key and auto-increment, kaya automatic siyang magdadagdag kapag may bagong record. Next po, punta po tayo dito sa Visual Code. Ang purpose po nitong file na to para i-connect yung PHP website ko sa MySQL database. Ngayon po, makikita po yung dito po sa localhost as the host, tas root po yung username, empty po yung password, and yung database is student.db. Ginagamit ko po ito po para meron din pong checking dito para malaman kung successful yung connection. Ngayon po, kapag may problema po sa connection, magpapakita siya ng connection failed sa message. So, basically, itong dp.php, nagsisilbing connection ng PHP website ko pupunta ng MySQL database. Then, dito naman po, kinukuha yung mga records na nasa students table. After po, makukuha yung records, pinopurpose ng PHP display ng HTML table. Yung table naman po, ito po, ginagamit para maayos at may pakita yung student ID, first name, last name, course, and year level. Basically, ganito lang yung process. Yung DHP ang nagko-connect sa database. Yung index naman ang kumukuha din sa record ng from database. Then, yung records na nakuha niya, ipapakita niya sa website. Yun po yung lahatan po ng DP and index CSS na niya po, yung pinaka-explanation niya. Next, ito po sa style CSS. Simple CSS styling po yung ginamit ko para maging clean and organized yung overall appearance ng website. Ito po yung pinaka-code. So, iraran po natin siya para makita po kung gumagana po talaga yung website.
ito na po siya. Now po, punta na tayo sa actual output ng website, which is ito po siya. Here we can see the student information system. Sa upper part po, makikita yung title ng website and yung subtitle na PHP MySQL Laboratory Activity 3. Meron din po tayong navigation bar, which is home, students, and about. Then po, makikita po din natin yung student records. Makikita nyo yung information ng students. Meron po din tayong student ID, first name, last name, course, and your level. Ito po yung 5 records. Makikita po natin yung 5 records na ginawa sa database. So, lastly po, para po makita natin na connected talaga yung website sa database, yung records na nakikita natin kanina sa PHP, ito po siya, ay meron din dito sa website. That's all, sir. Thank you for watching.